Alam niyo po, ang haba-haba na masyado nung panahon na bumabanat si Vice Presidente kay Martin Romualdez, mga kababayan. Yung Speaker ng House, mga bossing. Wala po akong naririnig na mga sagot ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon lang po ako medyo nakakakita-kita ng pagsagot kay VP Sara. Ha? Andoon yung sinabi, dalawa lang naman po ang nagpapatakbo ng budget dyan sa budget. Ang may hawak po ng pondo si Saldico at si Martin Romualdez. Ay, yun po yung mga banat niya, mga kababayan. No? So eto po, siguro medyo hindi na nakatiis. Talagang kailangan na magsalita. May sinabi po si Congressman Martin Romualdez, mga kababayan, dito po kay VP Sara. Bicol at tumutulong para sa bagong Pilipinas Service Affairs si Speaker Martin Romualdez. Yan, nahuli nila sa Bicol, tumutulong doon sa mga nasalanta siguro ng bagyo. No? Si Congressman o House Speaker Martin Romualdez para kapanayamin. Para sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, sing-anghang ng silirin ang kanyang hamon sa pangalawang Pangulo para humarap sa House Committee on Good Government and Public. Sabi nga, tama yan sinasabi, no? 200 empleyado daw sa OBP ang masisibak pag hindi binalik yung binawas na pondo ng OBP. Ang sabi naman ng Vice Presidente noong mga kasagsagan ng pag-uusap diyan sa pondo na yan, miski hindi nila kami bigyan ng budget, matuloy-tuloy ang aming trabaho. Nasaan na yun? Bakit biglang umalngal ang Vice Presidente na ito pong 733, 200 empleyado ang mawawalan ng trabaho kasi po kulang yung pondo namin. Ba't biglang ganon? Pero syempre mga kababayan, nandiyan pa din po yung mga young guns, mga bossing, na kung ano lang ang sapat, kung ano lang ang dapat, yun lang ang dapat matanggap na pondo o budget ng Vice Presidente. Kaya yung parang ipinupush o mukhang aaprobahan ng Senate na dagdag na budget, haharangin pa din po ng young guns. Public accountability. Nanindigan rin siya na huwag gawing pananggalan ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga tauhan sa OVP. Ganun po kasi mga kababayan ang nangyayari. Tama po yun at nasabi po natin doon sa ating mga nakaraang vlog. No? Nakawawa yung mga staff ni Vice Presidente. Sila po yung nagiging pananggalang, mga kababayan. Ngayon, ang ginagawa nila, tuloy-tuloy sila sa, kumbaga, halata naman po na mga kasinungalingan yung sinasabi nila, paikot-ikot. Nandoon yung tanungin, nangangatal po yung mga pagsasagot nila. Di ba? Nandiyan yung todo na sila pagpapaikot doon sa kanilang mga sagot. Maidepensa lang ang Vice Presidente. Di ba? Kawawa sila dyan, mga bossing. Samantalang etong si VP Sara, ayun, wala nagtatago sa likod ng kanyang mga staff. Nandiyan si Kokoy Villamin. Nandiyan si Mary Grace Piatos. Sila yung pilit na pinapasagot sa mga ganon. Ang Vice Presidente, no comment daw po hanggang ngayon. Paano natin hindi iisipin na pinapansanggalang niya yung kanyang mga staff, no? Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya sana na yata may alam kung ano nangyari din sa mga pondo Kaya dapat sana na mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Sa Lunes, nakatakda ang susunod. Pagsipot po ng Vice Presidente, mga kababayan, diyan sa Kongreso, masasagot po lahat yan. Masasagot po. Kaya lang, ang nangyayari sa kanila, mga bossing, nagtuturuan sila. Ituturo yung ibang tao. Ituturo si Vice Presidente. Si Vice Presidente naman, ituturo naman po yung mga nila, yung mga staff nila na hindi dumadaan sa kanya o hindi niya mga nakita yung mga resibo. Si Lopez parang si Roque, technical and play.
sagot, mga sagot, kahit halatang guilty na. Oho, yung tipo bang yung tipo bang yes or no na lang ang isasagot, iikot pa para lang mailayo yung katanungan na yun. Pero hindi, matitigas ang mga kongresista natin, mga kababayan. Yes, sagot, yes or no, yun ang isagot mo. Sunod na pagdinig sa Kamara kaugnay sa paggasta ng OVP at DepEd sa ilalim ni VP Sara. Pinky. Sandro, bakit daw sa Lunes agad ang susunod na pagdinig? Pinky, tulad kasi nung nabanggit ng mga kongresista, gusto na rin nila kasing tapusin ng komite yung Tama, Lunes 25, November 25, kasi diyan din lalaya si Zuleika Lopez, no, mga kababayan. Kasi na-contempt ka, nakulong doon sa pasilidad ng Kongreso. At ang pinaka date ng paglaya niya is yung November 25, yung susunod na hearing. Dinig at maglabas na ng committee report para sa kung ano ang magiging rekomendasyon nila. Sa Lunes din ay nakatakda na matapos na itong contempt orders laban kay Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng OVP. Pinky. Pero siguro hindi natin malalaman anong susunod na kabanata dyan kasi hindi pa rin natin alam kung yung mga hinihintay nilang ibang miyembro o staff o officials ng OVP ay magpapakita sa susunod na hearing. Yun, kapag hindi nga po nagpakita yung apat na yun, mga bossing, no? Nandito yung mga pangalan nun Sandali, magbabackread lang ako. Yung si Ortonio, tapos nandoon yung sino ba yung Ortonio? Wait lang Nandito yun. Para alam nyo, kapag hindi ho sila nagpakita, mga kababayan, ang mangyayari ho is kakasuhan sila ng kriminal, no? Lemuel Ortonio, Gina Acosta, Sunshine Paharda, at Edward Paharda. Kapag hindi mga nagsisipot ho yan, mga bossing, makakasuhan sila ng kriminal. Tama. At saka, ano pa ba yung pwede nilang gawin? Narinig nyo, sabi, tama. Pagkatapos nilang makontempt nga, kung patuloy na magtatago, ano yung susunod na hakbang ng mga kongresista, Pinky? Yan ang aabangan natin. Maraming salamat sa iyo, Sandro Ochoa. Yun nga po ang mangyayari sa kanila. Malamang po sa alamang, hindi na po sa loob ng Kongreso makulong yung mga yan kung ganun. Kung patuloy sila magtatago. Magiging ala Harry Roque na din po yan, mga boss. Ay, speaking of Harry Roque maisingit ko lang, mabilis lang, no? Maisingit ko lang. Sabi ni Roque, kaya hindi pala siya sumipot doon sa kanyang tawag dito? Unang pagdinig. Kasi daw po, wala siyang na-receive na subpoena. Hindi niya daw nakuha yung sulat, mga bossing. Kaya siya ay hindi umattend doon sa unang pagdinig. Kasi sa unang pagdinig, pwede pa niyang pwede pa niyang makausap yan. O wag na tayong tumuloy sa ganito, wag nang umabot sa ganito, ganyan. Pero, mas piniling magtago. Ako, naniniwala ho ako kahit na makuha niya yon, mga kababayan, yung subpoena, hindi pa din ho dadating yan. Tsaka paano siya mapapadala ng subpoena? Nagtatago siya, tago ng tago. O malalaman niya lang yan sa social media o sa mainstream media na pinadala siya ng subpoena. At least alam niya. Di dapat pumunta na siya. Yung mga ganyan pong pagtatago, mga kababayan, wala ho yan. Takot po yan, no? At hindi po magtatagal, mga bossing, yung tao na yan, mahuhuli din po yan, makukuha. Kagaya nung kay Kibuloy. Si Kibuloy, sa hinaba-haba ng pagtatago, 10 ang bagsak, nakuha pa din po. Sabi ni Jordan G, pag mag-follow sa FB page at subscribe sa YT channel ni Mark Ramos, malapit ng mag-December, may pa-Gcash tayo every live. Yan. Totoo ho yan. No? Meron tayong pamasko sa inyo. Hindi kagaya ng iba, dito sa ating channel, mag-ano kayo? Doon sa iba, sasabihin, lalo na yung mga DDS. Magpalipad kayo. Dito, baliktad. Kami magpapalipad ng pamasko sa inyo. Simula December 1 hanggang December 31. Ayan po. Maraming salamat and God bless po. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, mga boss.